Hi guys, welcome to this channel. This reading is for fire signs. Your energy at this time, fire signs. Aries, Leo, Sagittarius. I wanna tell her about you. Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me? I did tell her about you. Whoa, whoa, whoa. Whenever I'm discouraged, whenever I'm awake. So girl, I did tell her about you. I wanna tell her about you. Eight of Cups, meron kang nilalayuan, matapang na tumatalikod ka dyan. Pwedeng person or situation or lugar or anything. Kasi gusto mong bumalik, may gusto kang balikan. No? Na malapit ang loob mo talaga doon. You feel at home. You feel, there's soul connection sa inyong dalawa talaga ng tao na yan. But you're stuck right now. Ano kay, para bang unsure, andun yung hindi ka makapag-decide kasi unsure, no? Para bang clouded ang isipan mo. That's why na-stuck ka. Hindi mo magawang mag-offer or mag-reach out. Kasi you're stuck, unsure. So, what will happen? So, walang mangyayaring pagkikita sa inyong dalawa. Hindi siswerte na magkita kayong dalawa kasi na-stuck ka. Hindi ka makapag-offer sa gustong balikan. First sign. But, you will start to become a risk taker na kahit anong tali nila sa'yo, hila nila sa'yo para hindi ka mag-take ng risk. You have that fearless nature, or you're so brave or fearless that you don't care if you will get hurt or kung ano man yung anything na kinatakutan mo dati. You're not fearful anymore. Hindi mo na maramdaman yung fear na mag-take ng risk. So you could overcome any fear issues that you're experiencing right now, or maybe lately, or anything na nagpa-stuck sa'yo. Merong parang gustong pumigil sa'yo. Itali ka para hindi ka makapag-take ng risk sa gusto mong balikan. Yan yung nagpa-hold back sa'yo, yan ang nagpa-stuck sa'yo, pinaklouded yung isipan mo. Pagka ganyan, may fear to sa'yo para bang nasa isip mo or naramdaman mo yung takot. No, parang hindi mo ma-explain na makaramdam ka ng takot na mag-risk, na mag-reach out. Baka ganito ganyan, baka kunwari sa isip mo na baka hindi niya din ako replyan pag nag-risk ako, ganito ganyan. Pag tinawagan ko, bakit patayin niya lang, masasaktan ako. Baka hindi kami magkatuluyan, baka hindi na mag-succeed. Baka masayang na din ang effort ko, mga ganon. Baka wala din di mangyari, ako lang din masaktan sa uli, wag na lang. Yun naman, napapa-clouded judgment mo. Example lang yun. O kung ano pa, no, ikaw nakakaalam niya kung ano man nagpapa-hold back sa'yo, kung ano yung mga takot, fear issues, fear na yun ang nagkukontrol sa'yo. Yan ang pa-hesitate sa'yo na mag-reach out, mag-offer, or yung may gagawing action na consistent. Kasi Page of Pentacles to in reverse nga lang. Kasi hindi mo nga nagagawa kasi you're stuck Napastuck ka ng fear. Which is made by deception, lies. No? Parang they create lies, they set lies, deception, illusion. Na makontrol ka ng fear. Napastuck ka ng fear. Yung makaramdam mong takot ba, yun ang mapastuck sa'yo. No? Parang akala mo yung ninervyos ka, nakaramdam ng tension, pero that's deceit. Yung akala lang ng iba, nervyos lang yan. Ninervyos sila dahil skapi. You don't know. It's a spiritual attack.
energetic attacks of evil people to control you, to manipulate you, to restrict you, to chain you, to make you their puppet. So, wala pa akong tanong ha. So pa lang ha, lumabas na. Hindi na yan gagana yung deceit nila. Hindi nila makukuha yung gusto nila makuha. Itong mga deceitful, trickster, gumagamit ng mga tricks, deceit, schemes, manipulation, lies, pagnanakaw, para makuha nila yung pwedeng sa'yo o sa person mo, sa iba. Yan. Sino itong person mo na you are spiritually connected or you feel at home sa tao na yan, gusto mong balikan? I wanna tell her about you. Girl, please tell me what to do. Nga naman no, for once in reverse. So, ano to iwalay kayo nito. Pwedeng, may addiction siya. Tingnan natin Meron nga siyang addiction. This is addiction. Ano to? May addiction sa sex. Hindi. May addiction sa, pwede kasi addiction sa sex. May addiction sa saan? Mas may addiction siya, guys. Addiction. Sa pinanghinayangan niya. Sa ex niya. No. Parang nakakamatay yung addiction niya. Nakakamatay ba yung addiction niya? Nakakamatay. Addiction. Iba-iba kasi. Basta nakakamatay din yung addiction niya. Related sa pinanghinayangan. Actually, nanghinayan siya May pinanghinayangan siya. Related sa may pinanghinayangan siya at nakakamatay yung addiction niya. Iba-iba kasi addiction Basta meron siya addiction, no? Yan, pwedeng addiction sa sugal, pwedeng addiction sa alak, pwedeng addiction sa drugs. Worst na yun drugs. Pwedeng okay lang yung addiction sa sex Normal lang kasi yung makaramdam ng urge yung tao Pero kung sa inumin pa, drink moderately. So ganun din sa sex, dapat moderately lang din Kasi pagka sobra-sobra ka naman, addiction, yun yung addiction. Drink it moderately. Kung sa inumin pa. Sa sex naman, do it moderately. Do it moderately. May addiction siya, nakakamatay addiction niya. Kinahiligan niya yung gawin? Hindi naman. Hindi. Para bang may nag-udyok sa kanya na gawin yun. Kasi wala naman, addiction niya lang talaga. No? Wala namang tao na nag-udyok sa kanya na magician. Addiction niya lang talaga. Ano kaya addiction niya? Related saan pa? Related sa nagagastos siya ng pera na magastos, bili siya ng bili, parang nagiging financially na-drain ba siya financially ba ganon? Baka ganon. No, related sa
waldas sa pera, o hindi man na-drain. Waldas sa pera, waldas. Kasi Queen of Pentacles in reverse eh. No. It's related sa, pwedeng pera to eh. O pwedeng addiction sa alamin natin. Gusto ko malaman. Related sa ano addiction niya? Related sa pera. Upright na to. Related sa pera. Yan, may addiction siya sa pera. Nakakamatay. Related sa pera. So, ibig sabihin, meron siyang binibili na nauubos yung pera niya dyan. Doon siya na-addict. No. Meron siyang binibili na wala siyang control na bagay or ano. Meron siyang binibili na wala siyang control kasi addiction. Hindi niya mapigil. O pwede din na anything. Pwede nga actually yung damit okay lang pero kung walang control no. Pwede ning gemstone. Nakaka-addict yun guys ha. Yung bibili ka lang ng isa gemstone. Hanggang tuloy-tuloy na ma-addict ka. Kasi na-experience ko yun. Example lang yan. O any bagay. Kasi yun sa akin, gemstone. Akin natin nung may ano ako, may hanap buhay ako nun. May mga negosyo kasi ako dun. Afford ko yung bumili ng mga yung mga subasta sa mga Villarica. Mura-mura na yung mga gemstone na yun. Basta nailigaan ko lang talaga nun sa akin. Na-addict ako. O yung masabi mong addict. No? Na-addict sa ganun. Yung bili ako ng bili. Pero maganda din naman, investment din naman. Basta nakaka-addict siya guys. Hanggang sa makarami ka. O kaya yung mga bracelet. No? Ma-addict ka eh. Bibili ka lang ng isa, kunwari mga ganito. Pero mura lang naman yung mga ganito eh. Hindi kagaya ng mga sa Villarica na subasta. Pero mura na yun sa may pera. Sa may pera na mas malakas yung income. Pero kung kunti ang income mo, edi mabigat talaga yun, no? Isa lang yung source of income mo. Magaan lang yun kung madami kang source of income. Pero, pag mga ganito, mura lang to eh. Wala pang 1,000 to eh. Isang strand nito eh. Mura lang yan. Mga ganito, mga ano lang to bili ko nito eh. Yung sa akin, mga kano ba ito? Siguro 200 per strand. 200 pesos. Depende din sa klase. Yung jade ay yung mga ano yun eh. Mga 300 per strand. Yung nagmala kasi ngayon eh. Doon sa Quiapo, sa may Dayway. Alam niyo doon? Lapit sa China Bank. May China Bank doon. Dayway. Bumibili ako doon eh. Sa akin, madami ako. Halos lot ng June 2 lang dito yun. Pero yung mga subasta ko na pangbenta ko yun. Kasi na-ano din ako eh. Nagkaroon ng problema. Dahil natake ako ng witchcraft na pangbenta ko mga napundar ko guys. Pati lupa na ibenta ko din. Kasi yung witchcraft, natake ng witchcraft ilang taon din. Dahil sa inggit nila. Kasi kung nakita ka kasi ng mga mangkukulam na yan, masinso ka. Pag iniita nila, mabantay lang sila ng pinaghirapan ng iba. Gusto nilang sirain. Kahit pinagsihirapan mo pa yan, kahit pinagsikapan mo yan. Hindi na naman nila masabi na hindi ko pinaghirapan, hindi ko pinagsikapan. Araw-araw naghahanap, umaalis noon. Naghahanap ako ng iba kong pagkakitaan. Pwedeng investment na hindi lang isa kasi para may iba pa akong hanap buhay. Basta ganun ako eh. Hanap buhay ang inatupag ko. Sila naman pambantay, pamonitor ng buhay ng iba. Nang umaasinso ka, gusto lang sirain through witchcraft nila. Naiinggit sila. O kaya ay naghanap ako ng ibang pwede kong kaso lang yung iba hindi natutuloy, napipigilan nila. Basta ganun. Na nila, parang napapahold back ka ba nila, hindi ka makapagputap-putap ng magandang negosyo. Ang gusto nila, kontrolin ka. Dati hindi pa queer yan. Akala ko joke lang yung mga witchcraft na yan. Pero may gumagawa na sa akin nun. Sa akin. Hindi sa yabang guys ha. Dati na talaga akong mahilig talaga sa
sa mga ganun. Dahil for protection na din siguro sa mga gemstone yun sa akin. Kaya masabi ko din nakaka-addict yun kasi na-experience ko yun eh. Nakaka-addict siya. Pero mas maganda na din yung ganong investment mo like gold. Di ba tumataas ang gold o mga diamond, no? Tumataas eh. Yun pala. Nakontrol siya ng ano. Parang wala siyang magawa, hindi niya makontrol yung sarili niya. Bili siya ng bili. I don't know kung ano yung sa kanya. Kasi pwedeng okay lang yun kung alahas. Kikita ka pa pag tumaas, di ba? Okay lang yun, mag-hoarding ka ng alahas, di ba? Tumataas pang value ng alahas eh. Pero ito hindi mo naman tumabinta. Pwede mo ibenta to sa Shopee. Mga ganito. Hindi naman tumataas ata. Mga ganito lang. Ganito. Ano to eh? Short course. Ito, garnet. Madami yan. Madami yan dito. Halos lahat yan. May ano to? Fluorite. Salado ko mga pangalan yan. Kalimutan ko rin iba eh. Madami yan. I wanna tell her about you. Baka kanya na-addict sa mga bugs. Baka bugs. Di ba may mga bugs. May mga taong nagkakaroon ng addiction sa bugs. Mamahalin pang bugs, mga Hermes, yung addiction nila. Di ba? Nag-hoard sila ng mga ganon. Pero tumataas na ng value nun. O baka yung mga basta bagay yan, ginagastusan niya. Yan, naging addict siya sa ganyan. Baka bag. Yung kanya. I wanna tell her about you, girl. Please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So, actually, nag-recover na siya ngayon guys, yung person mo. Nagdadaanan niya. Light of Source, nagmamatigas siya. Nagmamatigas lang. Kasi nag-recover pa to eh. At hindi na din naman siya tingkay. Na-control siya ng addiction niya. Bili siya ng bigili ng isang bagay. Or iba-iba sa bagay. O isang bagay, baka bag. Kadalasan bag, di ba? Ang maganda lang, kung bag, bilhin mo Hermes. Kasi tataas ang value. Pero yung Louis Vuitton daw, kasi million talaga, no? Investment yun. Pag Louis Vuitton daw, bumababa daw ang value eh. Pag Chanel eh. Louis Vuitton. Sa mga ano na yan, million ang income. Pwede ka na mag-invest ng gano'n. Ingatan mo lang. Hindi kasi wala nang halaga ata. Baka mababa na pag nasira. Unlike sa gold na kahit sira, may benta mo eh. Nagagawan pa yung buyer. Ano ngayon? Kahit yung scrap, nabibili ang tas ng halaga. Maring na heartbroken to, nasaktan. Two of Cups. Kasi may deceit dito. So, nasaktan siya. Naniwala siya na may nagkaroon ng union sa inyo. Doon ba siya nasaktan? Ng isang person. Hindi. Nasaktan siya nung iniwan mo siya. Nung iniwan mo siya, nasaktan siya. Doon siya nasaktan. It's because merong merong deceit. Merong illusion, which is yun ang nagmamanipulate, lies, deception sa isipan ninyo. Na yung siraan kayo sa isa't isa para maghiwalay kayo. Layuan mo si person mo, iwanan mo si person mo, maging cold ka. Instead na
maging malapit ang loob ninyo sa isa't isa, may-unite kayo, gusto nyo magsama na, eh, lumayo pa kayo. O ikaw, nilayuan mo si person mo because of deceit, because of witchcraft. Kadalasan talaga witchcraft yan ginagawa dyan, kadimunyuhan. They sold their soul to the devil para lang mangontrol sa iba. Yan. Ano ba yung pag gumagawa ng witchcraft talaga? Nagbibinta, kasama na yung nabinta na nila kaluluwa ng devil. Ganun ba yun? Depende sa kayo ko. Ganun pala yun. Pag gumagawa ka ng witchcraft, pero yung iba talaga, yung mga sa Hollywood, inaamin nila na, alam mo yung direct talaga sila nagbibinta ng kaluluwa nila, kapalit ng fame. No? Eh, choice na nila yon, kapalit ng fame, kayamanan, kaya daw nila tinatamasa yung matinding kasikatan. Sabi ng karamihan sa kanila, kasi nga, bininta nila yung kaluluwa nila sa devil. Yan. Inaamin naman nila eh. Automatic yan. Binibinta nila yung kaluluwa nila sa devil. Para lang, mangontrol sila ng iba. Oh. Ganun pala yun. Automatic pala yun. Binibinta na pala yung kaluluwa. Kapalit ng kapangyarihan. Tingnan natin. Pero madaming gumagawa niyan, guys. Hindi kapalit ng kapangyarihan. Kapalit ng kapangyarihang itim. Ayun, kapangyarihang itim. Hindi siya kapangyarihan na ano ha, na puti. Hindi puti. Kapangyarihang itim, no? Black magic, makapagpagana sila ng black magic. Eh, makontrol daw sila. Makontrol sila ng black magic nila kasi may teleling. Oh, magparusa daw sila. Yan yung mga pamarusa nila, parusahan daw nila kasi maganda. Isa tao, papangitin daw ng mukha kasi maganda. Para pare-paro daw sila ang pangit. Kapalit ng kaluluwa nila. Paparusahan nila yung tao kasi kumikita ng masagana. Para pare-paro daw sila walang income. Ganun yung mindset nila. Matino may utak nila? Hindi. So, ayan. Baliktarin pa nila dahil affected yung pati utak ng ginagawa nila ng witchcraft. Yun, pang palalabas nilang baliw, yung ginagawa nila. Pagkwento na baliw siya, ganito. Yung binabato nila ng mga orasyon, palipad hangin. Dahil apektuhan na at parang lutang na eh. Nalutang na sa orasyon nila at mga ritual nila eh. Lutang, balisa. Nabalisa na control nila ang isip. Diba? Ganun yan. Kaya kailangan talaga ng tulong ng mga pinipinsala ng mga ano na yan. Alagad ng dilim. Yan guys. Sabi ni Jesus Christ, love your neighbor. Pero hindi niya sinabi, love the witches. Witches nga eh. Kita niyo yung mga sa witches, wizards, o magician. Hindi sinabi ni Jesus Christ, love witches ha. Witchcraft na ginagawa nila, demonic na yan eh. Hindi mo masabing neighbor na yan. O kapwa mo tao, demonyo na yan sila. They can be considered na demonyo. Nagkikerry na yan sila ng great mission from devil. Mga ano na yan sila, mga pawn ni Satanas. Mga ano na yan sila mga naghahasik na sila ng lagim guys eh. Napaka-injustice ng ginagawa nila. Mainggit lang, o kaya dahil mag-trip, no? Ganyan mga yan. Man-trip sila, gagawa na nila yung tao ng mga ganyan kademonyohan. Very injustice. Kaya nga, sa Exodus 20:18, inuutos ng God, patayin ang mga gumagawa ng black magic.
patayin ang mga mangkukulam. Siyempre kasama naman babarang, mangkukulam din yan eh. Mga ganyan, gumagawa ng mga voodoo, black magic. Hindi lang sila gumagawa ng mga deceit. Hindi lang basta nagsisend ng illusion. Hindi lang sila namiminsala. Hindi lang nanggagambala. They create lies, deception, manipulation. They restrict people. They deceive a lot of people. At binabaliktad nila yung victim nila yun. Basta, they are so evil talaga. That's why napaka-injustice ng kanilang mga ginagawa. So, ano yung pero kung meron sa inyo na meron kayong kulam at nadodrone kayong gumawa ng witchcraft, magbago kayo. Nautusan lang kayo ng evil spirit niyan. Magpagamot kayo. Magbago. Kasi kung hindi kayo magbago, papahamak ang kaluluwa nyo. Mga inuutusan kayo yun eh, nang gumagawa sa inyo. Gagawa din kayo para magkasala kayo. Pwede pa kayo magbago. So, ano ang yung udas na lang yung gumagawa sa inyo dahil sa inggit nila, dahil sa gusto lang kinin sa inyo. Yan. Dahil gusto nila kayong pahamak yung kaluluwa nyo, may impyerno din kayo eh. Kagaya nila eh. O ba, damay-damay na, gano'n sila na. May impyerno kami. Siya din, may impyerno. Pagawain din natin ng witchcraft para may impyerno din siya. So now you know, you have to change. Stop doing it. Inuutusan ka nila. Para may impyerno ang kaluluwa mo kagaya nila. So, hindi porket maraming gumagawa niyan, gagawa ka din. Dahil nakasaad sa Bible yan, ang parusa ng Diyos niyan, itatapon niya sa impyerno ang manapapraktis ng witchcraft. Ang kaluluwa Oh. Kaya, sa mga inuudyukan dyan, gumawa kayo ng ganyan, witchcraft. Tumigil kayo. Huwag kayong gumawa. Papahamak yung kaluluwa nyo. Pwedeng kapwa nyo lang din tao ng mga magician yan, mga witches ang nag-udyok sa inyo. Gusto nyo kontrolin kayo. Pahamak yung kaluluwa nyo. Just think twice, thrice, multiple times. So, change and never do it again. Ask forgiveness and never do it again. Sabihin nyo, nakontrol ako ng God, witchcraft. Gumagawa ng witchcraft sa akin. Nautusan ako, kung yun talaga, lalo kung hindi pantay ang daliri nyo, na gumagawa sa inyo. Nautusan kayo din yan para mapahamak din kayo. Yung kaluluwa nyo, para tulan ng God sa impyerno. May impyerno ng kaluluwa nyo. Pati kaluluwa nyo gusto nila ipahamak. Now you know what you should do is change and doing it. Yung huwag kayo gumawa ng ganyan na. Huwag nyo nang balikan. Because it's evil. It could make your soul suffering. Ano na, sa impyerno, pagka ganyan. So, kahit garagayuma lang guys, kahit mga orasyon lang yan, yung mga tigal po. Witchcraft yan. Kahit nilalang lang ng iba yan, parang normal lang kasi maraming gumagawa eh. Witchcraft yan. Kakapahamak ng kaluluwa nyo yan. Say thank you kay Jesus Christ
Mag-comment kayo dyan, no? Sa mga willing magbago. Thank you, Lord Jesus Christ. At ni-inform mo kami na ganito, ganyan. Na yun pala, i-deceit lang. Magbabago kami. Ganun. Sa kay Jesus Christ na lang kayo mag-ano lang. So, thank you na lang dyan sa mga gustong magbago. At huwag nang balikan ang gumagawa ng mga gayon. Madaming gumagawa niyan eh. Admit it. Kay Jesus Christ ang gumagawa ka ng ganyan. Nagkasala kayo. Ganun. Diba? Hindi sa akin. Kay Jesus Christ yung pasalamat. Kasi siya nagagay dito sa akin ngayon eh. Sa kanya nagpapagay. Alam ko yan guys na kaso lang matigas din talaga yung ulo ko. Na dahil din may mga deceit din kasi. Nalilito din ako kasi dahil sa may mga deceit nga. May mga gumagawa kasi sa akin mga, alam yung deceit, iba-iba deceit dito. Alam ko yan. Ewan ko ba kung dapat ko ba, kailangan ko ba talagang ikwento to, no? Pero, ikwento ko to para patunayan sa inyo, totoo si Jesus Christ. Na nag-exist siya. Kasi alam niyo kung bakit. Doon pa lang ha, pag mag-brown out, o kaya ay, basta po, ano man, hilingin ko yun sa kanya. Kunwari lang, pag mag-brown out, Lord Jesus Christ, balik mo na yung kurente. Binabalik niya agad. Mabalik agad yun. Tapos pag hindi ko nilang, tagal naman bumalik ng kurente. Sabi ko, dito, Jesus Christ, isip ko, kaya yung wifi, basta kung ano lang, basta gano'n, totoo, no? Na parang, para din siyang si Yahweh na present kahit saan lugar. Kasi, pag gano'ng hilingin ko, pag hinihiling ako, nangyayari, gano'n. Hindi lang lahat ng hinihiling ko, siguro ayaw ibigay yung iba. Pag mga kailangan ko ba, binibigay niya naman, Hindi kayo mapalapit sa Diyos kung witchcraft ang ginagawa ninyo, guys. Pwedeng paniwalaan ka ng demon, devil, na mga bihasa na, mga datihan ang gumagawa ng mga witchcraft. Nasa Diyos yan, mapagawa ng witchcraft, yung mga witchcraft niya, mga orasyon, mga witchcraft na yan, black magic. Pag ritual, mga karma ritual sa Diyos do yan, pamarusa ng Diyos. Hindi nga sa Diyos yan, pinapapatay nga sila ng Diyos eh. Paniwalain lang kayo niya na, na Diyos ang sumasagot sa kahilingan ninyo. Kung yan ang ginagawa ninyo mga witchcraft. Pero hindi, demonyo yan. Hindi lang din kasi Diyos ang nag-grant dito ng wishes ng mga tao, mga kahilingan eh. O panalangin. Depende kasi yan sa gawa mo eh. Kung demonyo ka, na klase ng tao, demonic ang ginagawa mo, gumagawa ka ng witchcraft, nakipag-anuhan ka sa mga mangkukulam, basta mga ganon, na basta kung demonyo ugali mo, di demonyo, di mag-grant ng mga wishes mo, kalingan mo, prayers mo. Hindi Diyos. Kasi sa side ka na nakadiliman eh. Maliban lang kung hindi ka na demonyo. Kung hindi ka demonyo, hindi ka gumagawa ng kademonyohan, Diyos yung mag-grant ng prayers mo. Pero hindi lahat ng hilingan sa Diyos i-grant niya because na-experience ko yan. Yung mga kailangan lang talaga. May mga bagay siguro na kailangan ng, alam mo yung patience. Bibigay niya sa tamang panahon. Kung ano may kailangan mo. Kung para talaga sa'yo. Yan ba? Pero kung bigay niya man o hindi, makontento tayo. Huwag yung maging greedy na kailangan ko ano sa iba. Akin yun, meron akong gano'n. Hindi dapat gano'n. Kasi may warnings Jesus Christ yun guys eh. Ang mga greedy hindi magmamana na aking karyan, sabi ni Jesus Christ, di ba? Hindi ka magmamana ng karyan ni Jesus Christ. Ibig sabihin, hindi masave yung kaluluwa mo. Hindi ka makakapasok sa karyan ng Diyos. Ay ka magpapasok sa impyerno ka. Pag greedy ka, paano kung greedy ako ngayon, sabi ng iba? Eh di magbago ka. Ganun lang yun. Magbago ka. Baguhin mo sarili mo. Hindi ka na maging greedy. Pag alam mo nagiging greedy yung isip mo, yung desires mo, maging greedy ka, gusto ko angkinin yung person niya. Akin yan. Gagawin ko lahat. Pakulang ko yan para makuha yung person niya. Willing ka ba pagpalit ang kaluluwa mo?
para lang makuha yung sa iba. Kasi hindi ka makapasok sa kaharian yan ng Diyos. Pag yan, ganun ka. So, let's see. Kayamanan naman ng iba. Magsikap ka lang sa'yo para yumaman ka. Hindi na gagawa ka ng deceit, witchcraft, para lang agawin yung sa iba. O gagawa ka ng mga scam ka para lang makuha yung pera ng iba. Napaka-injustice na yun. Di parang saan ka talaga ng Diyos kabilang buhay niyan kung gano'n ang gawain mo. Diba? May warning na siya eh. So, hindi sa perfectionist ako ha. Si Jesus Christ ang sasalita niyo na yun. Gamit yung bunganga ko. Tama po ba, Lord Jesus Christ? Let's see ah. Oh, siya. Tungkol sa greediness pa naman sagot. Tungkol sa greediness. So, ayan guys. Hanggang dito na lamang for fire signs.